Sa isang malayong probinsya, may dalawang taong nagngangalang Janine at Jose. Hindi ito ordinaryong love story na mapapanood po palagi. Janine yung tipong taong masasabi mo talaga nakakaiba. Saan ka ba naman makakakita ng isang babae ang unang magpapakilala? Kanina pa kita tinatawag, ba't hindi mo ako nililingon? Ako ba natitigil? Yan, sige, nara mo na ako. Ikaw, ano pangalan mo? Ano yan? Aray! Alam mo, nagsasalita ka naman eh. Hindi mo sa school. Tara, tayo pa eh. Sino ba ito? Eto namang si Jose. Mama ka agad. Dinala ni Janine si Jose sa isang lugar na malayo sa sibilisasyon. Tapos, sa eskwelahan lagi na silang magkasama. Hindi mo nga naman maintindihan si Jose na kahit hindi niya maintindihan si Janine, ay sunod lang siya ng sunod. Dahan-dahan, nagiging komportable ang dalawa sa isa't isa. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagdan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mga ngarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ramdam na nila ang kasiyahan pag magkasama sila. Ang dating hindi nagkakaunawaan at nagkakaintindihan ay nagkakasundo na. Dahan-dahan ang dumidiskarte si Jose at nagtataka siya dahil akala niya madali lang niya mapapasagot si Janine. Aminin ba naman sa'yo ng babaeng gusto ka niya? Aba, malaki na ang tsansa mo. Pero mukhang iba talaga si Janine. Ganda! Gusto mo ba ako? Ha? Hindi na tinatanong mo. Gusto mo ako? Basta. Yan na naman yung usually eh. Pag gusto kita, gusto mo ako. Gusto mo ako. Nagtatawa-tawa dyan ah. Aray, sakit na nga! Kahit maputi na ang buhok ko. Di man sila maintindihan ng mundo, masaya na silang dalawa lang ang nagkakaintindihan. Hanggang isang araw nagulat si Jose. Alis na ako.
Alis agad. Karating lang natin ah. Pwede ba mamaya na lang? Hindi naman ngayon. Sama, Jose. Sama ako sa'yo. Hindi pwedeng sumama kasi. Bakit? Ito na ako pinag-aaral ng college. Ang gagawin mo dun? Makulit ka ba? Doon na nga ako pinag-aaral ng college. Hindi pwedeng sumama. Paano tayo? Hindi ko alam. Balik ka pa rito? Babalik ka pa rito? Oo. Hindi. Mag-isa ka na lang. Kukuha mo pa magpatawa. Ano na lang. Sir, 5 years babalik tayo rito. Ikaw, ano ka? Ulo talaga ako. Ikaw. Oo. Kumalimot bro ah. Oo naman, bro. Pagbalik mo, pwedeng tayo pa kaya. Pwede. Oo. Pwede din hindi. Lumipas ang araw, buwan at taon. Hindi na muli nagparamdam si Janine kay Jose. Simula nung araw na iyon, halos araw-araw bumabalik si Jose sa lugar nila ni Janine. Inaalala lahat-lahat ang mga masasayang pangyayari kasama si Janine. Lahat ng bagay ay namimiss ni Jose. Hindi man alam ni Jose kung ano ang meron sa kanilang dalawa. Kung nagmahalan nga ba sila. Naging sila nga ba? Minsan, sa buhay natin, may mga bagay na walang kasagutan. Di natin naintindihan, pero alam ng puso ang tunay na nararamdaman. Mapaglaro ang tadhana, ang masayang alaala ay naiiwan sa puso at isip habang nabubuhay. Hoy! Bumaba ka nga dyan. May boyfriend ka na? Oh, may girlfriend ka na? Ganda oh! Ganda! Sinabi mo na yan sa akin dati. Taga dito din siya. Ikaw, yung boyfriend mo? Sumama kita? Yes! Gusto ko makita. Namiss kita. Sa huli, ano pa nga ba? Kundi patuloy na nagmahalan si Janine at Jose. At syempre, biniyayaan sila ng manulusog
at matatalinong mga apo. At dito nagtatapos ang love story ni Janine at ni Jose.